Hi guys, good evening. Mag-share lang ulit ako ng mga Bible verses sa Psalm 146 to 147. Sabi dito is, "Do not put your trust in princes nor in a son of man, in whom there is no help. His spirit departs, he returns to his earth in that very day. His plans perish. Happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God." Psalm 147 verse 11. "The Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His mercy." Itong Psalm 147 verse 11 is may mga verses pa bago ito na parang ikino-compare yung mga taong malalakas or yung mga hayop na malalakas, yung mga wild animals. Nakakatuwa lang dahil parang sabi ko nga dun sa asawa ko, ilang araw ko nang bukang bibig na meron akong pananaw sa buhay na huwag kang aasa sa mundong ito or kahit kaninong tao. Dahil ang tao, kapag inasahan mo, lalo kunwari nangako sa'yo or nag-expect ka na ng magandang treatment or gift or something, yung mga promises, ang tao, ang tendency niyan is pwede kang i-disappoint or saktan. Ganun ang role ng mundong ito. Pero kung sa Diyos ka aasa, hindi mangyayari yun. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya papabayaan na tayo ay magdusa kung tayo ay nananatiling may takot sa Kanya at kinaluluguran niya ang mga taong may takot sa Kanya. Hindi siya nalulugod dun sa mga taong mga malulusog ang katawan, mga malalakas, mga proud, mapagmataas. Yung mga walang takot sa Kanya, hindi siya nalulugod sa mga taong yun. No, kaya maganda yung nagbabasa ng Bible kasi si God, sasabihin niya sa'yo kung tama ba yung paniniwala mo o hindi. I-confirm niya sa'yo. Talagang totoo yung sinasabi na kapag nagbabasa ka ng Biblia, kinakausap ka ng Diyos. Pero pag naman tayo nagpipray, tayo ang nakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga, ang importante at ang kaligtasan ay ang relationship kay God, hindi ang kung anong relihiyon ang meron ka. Huwag mong iasa sa ministry mo, church mo, ang salvation, kundi sa relationship mo kay Jesus Christ. Sa pagtanggap mo ng buong puso kay Jesus Christ, pagsisisi mo sa kasalanan mo, at pagbabagong buhay ng may takot sa Panginoon. Everyday, pwede pa tayong magkasala kahit tayo ay Christian na or tagasunod na ni Jesus kasi tayo ay nananatili sa mundong makasalanan. Kaya may hindi magandang treatment sa atin, makakaramdam tayo ng disappointment or inis or selos. Kasalanan pa rin yung mga ganyang bagay. Kaya importante na lagi tayong mag-pray kay God. And gusto ko rin palang i-share yung panaginip ko kagabi. And na-confirm ulit sa akin to ni God kasi itong sabi dito sa Psalm 140 verse 13. "Surely the righteous shall give thanks to your name. The upright shall dwell in your presence. He will fulfill the desire of those who fear Him. He also will hear their cry and save them." Kasi yung panaginip ko, pinakita sa akin ni God kung ano yung nangyayari sa tao kapag namatay na. Dinala ko ni God dun sa place na yon na parang sinabi niya na paraiso. Ibig sabihin ng paraiso is isa yun sa langit kung saan pinagpapahinga ng Diyos yung mga taong nanampalataya sa Kanya at kumilala sa Kanya. Ang panaginip ko is kasama ko yung anak kong namatay, tapos parang tinouch niya yung ground, tapos naging water siya. Sobrang powerful talaga ni God. Parang nakita ko yung kapangyarihan niya doon. Swimming kami ng anak ko. Sobrang saya ng pakiramdam kasi yung anak ko masaya din, ganyan. Kaya nga sabi dito, He will fulfill the desire of those who fear Him. Kapag righteous ka at upright, talagang titira ka kapiling ng Panginoon. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, sa mata ng Diyos, ikaw ay katanggap-tanggap, malinis. Kaya you can consider yourself as righteous and upright. Kaya importante po na may takot tayo sa Diyos at importante po na tinanggap na natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay bilang ating tagapagligtas. Pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, tayo ay bagong nilalang na. Sabi nga, we are under new management.
Hindi na tayo under ng world. Sa panaginip ko pala, continuation is, they're having a good time. Sobrang masaya lang. Tapos may isang lalaki na namatay din siya. Tapos parang pinugutan siya ng ulo or something ng asawa niya. Kahit ako parang nireview sa akin kung paano ako namatay. Parang hindi pala nakakatakot. Kasi pag pala namatay ka na, parang mas nakalaya ka. Parang mas alive ka. Hindi pumapayag si God na makaramdam ka ng lungkot pag nandun ka sa lugar na yun. Tapos may pinakita din na mga tao, mga parurusahan. Kumbaga, pagkamatay ng tao, hindi pwedeng hindi haharap sa Panginoon sa paghusga niya. Tapos pinakita ni God sa akin na yung lola ko, na susunugin siya sa impyerno, may fire. Tapos, inireplay ni God yung sinabi ng lola ko na, wala naman akong kasalanan. Ganun kasi siya, parang self-righteous siya. Kasi nag-share kasi ako ng Bible verses dun sa amin. Tapos may nilagay ako yung 10 Commandments, ganyan. So parang, tinanong pa ako ng lola ko kung ano na daw bang relihiyon ko, Sabadista. Nakikipag-debate siya kahit hindi naman ako nakikipag-debate. Kumbaga parang nag-share lang ako ng word ni God. So parang yun, ini-insist niya na, wala naman akong kasalanan sa Diyos. Ganun siya yun. So parang pinakita sa akin sa panaginip ko na, yung lola ko ay nakadestino siya sa impyerno, tapos may fire. Tapos, yung kasama ko din na namatay, may pinakita din na relative niya na parang mapupunta sa impyerno. Tapos yun, pinakita lang sa amin, pero nung time na yun, gusto namin malungkot, nawala sa eksena. As in, totally erase na sa memory namin. Tapos sabi sa amin ni God, wala daw kaming maalalang kalungkutan sa lugar na yun dahil kahit daw kamag-anak namin, kapag namatay ng pagiging masama, hindi na maaalala, kahit pa malapit sa buhay. Ang maaalala mo lang doon ay yung mga taong pumilala sa Diyos. Sila lang yung makikilala mo doon. At sila lang yung sasagay sa isip mo. Parang, kinonfirm ni God sa akin yung lahat ng nasa Bible na totoo talaga. Kaya, ginawa ko tong video na to para i-glorify si God. Ang word niya, talagang makapangyarihan ang salita ng Diyos. Mas magagabayan tayo sa everyday life natin, sa pananampalataya natin. Kaya wag po nating babaliwalain ang salita ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na nilalapastangan siya at sa mga taong walang takot sa Kanya. Hindi yun kinalulugdan ng Diyos.